Nakakagutom. Parang gusto kong mag-banana cue. Tara, luto tayo. At ayun na nga mga idol, nagluluto tayo ngayon ng masarap na banana cue. Ang kagandahan kapag meron kang mga pananim na gulay at saka halaman sa paligid o kaya may mga prutas, ay madali kang makakuha ng pagkain, lalo na kapag may mga merienda kang gustong lutuin gaya ng kamote, ito naman sa amin, saging. At napakaraming pwedeng gawing luto sa saging. Pwedeng banana cue katulad ng ginagawa ko. Pwedeng gawing banana con yelo. Pwede rin isahog sa halo-halo. Ay nako, lalo ngayon tag-init. Napakaraming kakain ito. Medyo matagal nga lang ang pagluluto ng banana cue. Kasi kailangan pantay ang luto nito. At syempre, dapat lagi mong babantayan at pantay ang halo mo. Dahil kung hindi, masusunog ang kabila nito. Hindi rin siya pwedeng ma-overcook kapag nilagyan mo na siya ng asukal kasi masyado nang matigas kapag kakain mo. At habang hinahalo ko nga itong banana cue na 'to, panay ang kulit ng bunso ko sa akin. Balik ng balik dito, tanong-tanong kung, "Papa, luto na ba?" Sabi niya. At ayan na nga, nung maluto namin yung first batch ng banana cue, kinuha ko na at isusunod ko na yung second batch nito. Pagkalatag ko din ito mamaya doon sa may lamesa, sigurado ubos 'to. Kaya ang kakainin namin nila misis at saka ng nanay ko, yung second batch na matitira dito sa luto ko. At ayan na nga, luto na nga yung first batch. Inabot din kami rito ng 30 minutes sa pagluluto. Tapos na yung unang hango, susunod naman namin yung pangalawa. Iniskip ko na nga pala yung second batch na pagluluto nito. Itong nakikita ninyo, tapos ko nang lutuin silang lahat. Kasi medyo matagal sa oras at saka matakaw sa mantika. Kaya nung naluto na siya, saka ko na lang uli siya binidyo. Ayan, hinahango ko na ngayon. Isa-isa. Medyo tumatalsik pa yung mantika. Naubos na rin nga pala yung first batch na nilatag ko rin sa lamesa. Kaya itong second batch na to, sigurado mauubos din agad to. Kaya kailangan makapagtabi na kami ni Mrs. ng para sa amin. Si Mama po yung nagluto niyan, guys.